Kamusta mga kastoikong Pinoy? Na-experience mo na ba yung traffic sa EDSA? Yung tipong halos sumabog na ulo mo sa inis? O kaya naman yung stress sa trabaho, bills na sabay-sabay dumating, o mga taong nakaka-drain ng energy? Kung oo, may magandang balita ako. May isang sinaunang pilosopiya na pwedeng makatulong sa'yo para manatiling kalmado at matatag kahit gaano kagulo ang paligid. Ang tawag dito ay Stoicism. Welcome sa Stoikong Pinoy, kung saan tinutulungan kitang palamigin ang isip at palakasin ang loob gamit ang karunungan ng mga Stoic. Ano ang Stoicism? Ang Stoicism ay nagsimula pa noong sinaunang Greece at Rome. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. 3 sikat na Stoic philosophers ang madalas nating marinig. Marcus Aurelius, isang emperor pero philosopher din. Epictetus, isang dating alipin na naging guro, at Seneca, isang manunulat at advisor. Kung iisa lang ang matandaan mo tungkol sa Stoicism, ito yon. May mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi. Control versus not in control. Sa Stoicism, ang pinakamahalagang tanong ay, kontrolado ko ba ito o hindi? Mga kontrolado natin: pananaw, aksyon, desisyon, attitude. Mga hindi natin kontrolado: panahon, opinyon ng tao, chismis, traffic, kahit resulta ng effort natin. Example, traffic sa EDSA. Hindi mo kontrolado kung mabilis ang daloy ng sasakyan. Pero kontrolado mo kung iinit ang ulo mo buong biyahe. O gagamitin mo yung oras para makinig ng podcast, audiobook, o kahit paborito mong kanta. Ano ang hindi Stoicism? May maling akala ang iba. Akala nila ang Stoicism ay pagiging malamig, walang emosyon, o parang bato. Hindi po. Ang Stoicism ay hindi pagtakas sa emosyon, kundi pagtuturo kung paano mo makokontrol ang reaksyon mo. Galit ka man, malungkot o masaya, ang tanong, paano mo haharapin? Yan ang Stoicism. Ngayong linggo, gusto kitang hamunin. Sa tuwing may mangyayaring hindi mo gusto, itanong mo agad sa sarili mo, kontrolado ko ba ito o hindi? Kung kontrolado mo, gumawa ka ng aksyon. Kung hindi, bitawan mo at huwag sayangin ang energy mo. Comment mo sa baba kung saan mo gagamitin ang Stoic mindset ngayong araw. Baka makatulong din ang sagot mo sa ibang kastoikong Pinoy. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe dito sa Stoikong Pinoy para sa mas marami pang Stoic lessons na swak sa buhay nating mga Pinoy. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang prinsipyo ng Stoicism. Kontrolado mo ba o hindi? Kaya abangan mo yan. Ako si Rix at tandaan, manatiling kalmado, manatiling matatag. Maging isang Stoikong Pinoy.